naman ang mga bakla niyan. Magagaya na naman niya. Ha? Ako rin? Ikaw rin. Gayahin mo yun. Ganon? O, dali sabi niya, Miss Philippines! Lalaglag na yung ulo mo sa sobrang pagka-chorba mo. O ngayon naman, long gown competition, Miss Philippines! Laki nga, no? Ano ba height mo? 5'11". 5'11". Nakakaloka. O sige, balik na ano? Ako, long gown? O sabay? Sige. 1, 2, 3, go. Halika na, bumalik na tayo dito, ate. Dito naman tayo sa medyo intriguing part. Kasi nung tinawag daw yung top 15 semi-finalists at hindi ka tinawag, nagkulong ka daw sa CR. Actually, yung totoong nangyari niyan, after nung pageant, nag-text na sa akin yung mga kapatid ko, nalabas ka dito, nandito kami bandang CR. So paglabas ko, ang dami nagpapapicture, pero naiiyak na ako kasi ate ko sabi niya, Miyak, ang galing-galing mo. Ay, ayoko ng ganyan. Ayoko. Ayaw yun ang ganyan, Crayola. Oh, ayoko mag-emoticon dito. Tapos sabi ng sister mo, Ang galing-galing mo, ang ganda mo, ganyan. Tapos sabi ko lang, ate, hindi ko na tuloy yung legacy natin na finalist ka, tapos si tita, semi-finalist. Ayoko na mo! Ano ba? ay, naiiyak ka na. Oo. Ay, grabe, lahi niyo pala talaga yung Oo. mga So, beauty queen. Ang ate mo, naging semi-finalist. Finalist siya sa Miss World. Finalist sa Miss World. Tapos ang auntie ko naman, semi-finalist sa Miss International. Siguro kasi may mga ibang plano for you, kagaya ng show business. Malay mo, pang showbiz ka Ayan, talaga. gusto ko. Ano ba ang balak mo ngayon after niyang Miss Universe? Ikaw ba gusto ba mag-soap? O gusto mo bang sundan ng yapak na maging host kagaya ni Miss Charlene, si Miriam, and of course, ang partner ko si Rufy. Yes. Gusto mo bang maging host? Actually, lahat ng binanggit ko Precious, Charlene, Miriam, Rufa, ano sila? Lahat host. So, ano pa ibig sabihin nun? So, nararamdaman ko na. Host ka na minsan sa Wawawi, di ba? Opo. So, in-enjoy mo naman yung hosting Opo. job mo nun. Ang saya kasi matawa-tawa ka lang, di ba? Nagpapasaya ka ng mga tao. Ano ang advice na mabibigay mo sa mga aspiring nating mga gusto maging beauty queen? Just be yourself. Enjoy nyo lang lahat. And naniniwala ako na if you dream big and you work hard, kahit anong mangyari, you will be victorious, win or lose. Tama! At sa ating pong pagbabalik, chikahang love and romance pa rin at maglalaro tayo. Kasama pa rin si Bianca, plus iba pang malakas na dating kagaya ni Alessandra, o tama ko, Angel D at Jan Avila dito lang sa Rufa! And I, Bongga! Okay, we're back at syempre kasama pa rin po natin ngayon si Bianca, si Alessandra, si Jan, and si Encho. Ngayon yung mga girls muna. Ito ba ay advantage ba o disadvantage? Yung mga pagiging malalakas ang dating ninyo? Sobrang disadvantage yung sa amin. Kasi, natatakot sa amin yung mga tao. Feeling nila masama yung ugali namin, nahuhusgahan kami. Isang hindi ka lang ngumiti, masama na yung ugali mo, or hard to get ka, or ganyan. Pero sa mga lalaki, ano, Ganun din, syempre, nakaka-intimidate kami. natatakot sa inyo? Oo. Pero hindi totoo yun. Kasi usually, yung malakas yung dating, sila talaga yung Yun ang mga submissive. Tama. Aminin mo. Totoo, oo. Pag sinabi mo na hindi mo nalolokohin ulit, maniniwala ako. Oo, totoo yun. O si Bianca, Hindi, ako kasi parati ako pinagkakamalang masungit kasi sa tsura ko daw. Pero hindi nila alam, luka-luka to. ito naman mga boys ang tanungin natin, kayo ba naman, makikibag-date ba kayo sa mga babaeng malalakas ang dating kagaya ni Alessandra at ni Bianca? I'm intimidated sa mga aggressive girls kasi gusto ko I want to be in control kasi shy guy ako eh. So I like to be in control. So gusto ko yung tahimik lang, yung mga
Ay, tahimik na Ano? At tingin mo ba, nagpaparinig siya sa'yo? Exactly. Nag-gets ko naman, hindi naman kailangan sabihin niyo. O, si Enchong. Kasi kung date lang naman, oo naman. Kasi sila yung masasaya kasama eh. Diba? Pero kung into a relationship na ayaw mo na. Yun, kailangan pang malaman yung personalidad niya, yung pagkatao niya. Doon ko malalaman sa date. Nako, o ngayon maglalaro naman tayo ngayon ha. Bibigyan natin ng mga sitwasyon ang mga girls. Tapos pipili tayo nitong tatlo na ito kung saan ba kayo, kung mga girls. At ang mga boys naman nandiyan sa mga ilaw kung sila ba ay matuturn off o matuturn on. So ito ang situation. Girls, ang unang situation, nasa isang bar ka at nagpupumarty ka as in todo dance nang biglang naramdaman mo na merong isang gwapong lalaki sa likuran mo na panay ang bunggo para makachancing sa'yo. Ano ang gagawin nyo? Dito na lang. Sa pa-sweet. Sabihin ko, hey, ano ba? Stop it na. Hey! Hey talaga. Joke lang. O ikaw, Bianca. Hindi ko alam. Ano? Ako sasabihin ko, ay, masikip. Ngayon, boys, ano naman ang reaction nyo? Turn off? Okay, ano muna? Alessandra, turn off, turn on. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Turn on. Oh! Kasi, kung pa-sweet yung babae, it proves na she's giving you a chance. So, may chance I pa. changed my mind pala. Ayaw mo na. Ayoko. Kasi na-turn on siya. Ikaw ba, na-turn on ka ba kay Rufa May dyan? Kasi maingay siya. Ano? Dati, Na-turn off ka? nakakatawa siya. Yung she make me happy, so, yun. She make me laugh. O, si Bianca naman. Ano, ikaw ba na-turn off o na-turn on kay Bianca? On. On. Bakit? Kasi hindi niya hinahayaan bastusin siya ng lalaki. Di ba ako rin naman may girlfriend? Ayoko naman binabastos yung girlfriend ko. Ngayon, ang ating next situation. Manonood kayo ng mga friends mo ng In My Life. Eto na. Nang papasok na kayo sa sinehan, nakita mo sa pila ang boyfriend mo. Pero may nakaakbay siya sa ibang girl. Ano gagawin mo? Ako? Ay, ako, hindi totoo yan. Ay, totoo yan. Totoo yan? Pa-sweet ka? Oo. Totoo? O, ikaw, Bianca, saan ka? Dito ako. Pagtataray lang. Yeah. Pagtataray. Bakit pa sweet ka dyan? Alessandro De Rossi. Siyempre, papasweet ako dahil hindi ko nang papakitang affected ako, di ba? Uy, hey, nandito ka pala, hindi mo naman ako niyaya sa sambahan na ba't kita? Tapos sabay takbo yun kasi malamang nagkakrak na yung boses ko. Pagdating ko sa kotse, mahal ko siya, bakit ganun? Wow! Ano yung masasabi mo dyan? Uy, na-turn on sa'yo si Encho, oh. Siyempre, pinapakita niya yung tunay niyang nararamdaman. Ganon? Talagang gumagaralgal yung boses. Pero natutuwa ka kasi pa-sweet ka, hindi ka inaway. Tsaka di ba hindi nagsaskandalo? Maganda yun eh. Kasi kung ako talaga hindi ko kaya. Hindi ko kaya Usually, makapag-plastic makikipag-away ka lang naman, pag inaway ka ng babae, doon sumasagot talaga ako. Pero usually, pag tahimik lang siya, tahimik lang din ako. Bianca, ang sagot niya pagtataray. Explain. Kasi pag nakita mo, sabihin ko lang, siyempre, papafeel ko sa kanya na, ay, wala akong pakialam. Sino ba yung kasama mo? Ako, Ganda-ganda ko. enough said. Enough said. Ay, nako, wala akong panahon. Mas maganda yung wala ka na lang sinabi. Silent killer. E di, nanginginig siya. Ano ko yung iniisip niya? Wala akong pakialam. Oh, tama. O, anong masasabi ng mga guys? On. On. Bakit on? Nagtataray? Yung the way siya nagtaray kasi, may breathing yung pagtataray niya. So ako wala. Oh, si John. Ayaw ko. Turn off? Turn off. Bakit? Dahil gusto kong manood yung movie. Ayaw ko na mag-isena bago mag-movie. Wala naman ako sinabi. Ngumiti ka Sinabi na choosy. Wala naman daw pala siya sinabi. Not paying attention ka na. O, eto. Nasa isang fast food ka at bit-bit mo ang tray ng pagkain at inumin mo. Nang biglang mabangga ka ng isang nagmamadaling
Cutie! At tumapon ang drinks na nasa tray. Super sorry naman si Cutie na nakabangga sa'yo. Ano ang magiging reaction mo? Well, kung ang suot ko ay